programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bukas para sa lahat. Sa loob ng isang ospital, may mga sakit na nabibigyang lunas. Sa kasamaang palad, may mga buhay ring hindi naliligtas. Kahit pa may lunas ang sakit na ketong o leprosy, marami pa rin sa atin ang kinakatakutan o pinandidirihan ng sakit na ito. At nananatiling dito sa Tala Leprosarium ang pangunahing paggamutan ng mga may ketong dito sa Pilipinas. Pero hindi lang raw sakit ng pasyente ang kailangang katakutan dito. Dahil ang institusyong ito ay tila naging sanktuaryo na rin ng mga sawkabilang buhay. Sir, buksan ang mga mata. Talas ng pandinig. Palawakin ang isip. Hello! Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Taong 1936 nang itinayo ang Central Luzon Sanitarium, isang ospital para sa mga may sakit na ketong o leprosy. Sa ngayon, tinatawag na itong Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital na kilala rin bilang Tala Hospital. Ayon kay Leticia Francisco, Assistant Training Officer sa ospital, isolated o malayo umano sa kabihasnan ang nasabing sanitarium. They found out na ang San Lazaro ay puno na. So, nag-scout sila, naghanap sila ng place. So, nakita nila itong lugar na ito na isolated before, bundok-bundok pa ito, kasi hindi pa ito develop. So, dito nilagay ang Central Luzon Sanitarium. Dahil sa layo nito, nagsilbi umanong morgue at lagakan ng mga namayapang pasyente at empleyado ang isang bahagi ng sanitarium. Sa kasalukuyan, training center na ito ng ospital. Yung mga matatanda rito, yun ang sabi nila na ito daw, lugar na ito noon ay pinagbuburulan daw ng mga pasyenteng mga namatay or yung mga empleyado yata before na mga namatay. Isa si Malu Onyes sa mga empleyadong nag-oopisina sa nasabing training center ng Tala. Nagiging distracting kasi pag nagtatrabaho ka. Yung walang pinipiling oras, may mga unusual na mga happenings, mga pakiramdam ko na parang may tao na wala naman, pero nag-iisa ako. Maririnig ko yun, pupuntahan ko siya para malaman ko kung sino yung gustong mag-fill ng tubig. Wala naman pala. Waring may kasakasama umano sila sa ospital na sadyang hindi nila nakikita.
Maging ang retiradong janitress na si Virginia Tarona. Marami na ring naranasang kababalaghan sa 26 na taon niyang paninindrihan sa ospital. Parang may sumusunod, ganun. Lilingon naman ako, wala. Tapos pag lumingon ako naman na ganyan, titigil. Paglalakad ako, talagang sinasabayan ako. Madalas din umano niyang makita ang espiritu ng isang pamilya. Minsan, yung sa bintana po na yan, makikita niyo sila dyan. Bigla silang dadaan. Pero ang pinaka hindi raw niya malilimutan sa lahat, ang nakita raw niyang lalaking nakalutang sa ere. Parang nakaangat siya sa flooring ng mga siguro mga ganyan naman. Parang lumulutang siya ganun. Noong minsan namang nagpaalam daw ang isang trainee sa administrative aide na si Ronilio Dion, nagparamdam umano ang espiritong nasa CR ng mga babae. Good evening, sir. Pakala mo po sana ako kung nakuha ko eh. Sige, paalam mo na ano. Okay po, big ko na lang po siya paglabas. Nag-plus yung CR doon sa CR ng Supervising Administrative Officer. Ma'am? O, saan ka galing, ma'am? Sabi ko sa kanya. Akala ko nasa CR ka, sabi ko sa kanya. Hindi sabi. Hindi, ang ginawa ko ngayon, pinuntahan ko yung CR. Wala namang wala naman akong nakita. Ayon kay Marilyn Soriano, Senior Emergency Room Nurse sa Tala Hospital, meron daw siyang kaibigan nagpakamatay at nagpaparamdam daw sa ospital. Yung isang nursing attendant namin noon na barkada ko yun kasama ko pagka nagra-rounds ako sa gabi, nagpakamatay siya. Uminom siya ng ng muriatic acid at saka Clorox. Napansin ko doon sa may pintuan ng Ward 6 namin sa mail ward. Andun siya nakatayo. Tapos sabi ko, wag mo akong takutin kasi baka hindi ako makapag-duty, umuwi na ako. Sabi kong ganyan sa kanya. Isang nurse din umano ang nagmumulto sa pedia ward ng ospital. Sabi nung isang nanay, ma'am, pakikabit po yung yung dextrose ng anak ko kasi mas sunod-sunod pa ang kanyang pagtatae. Tapos sabi namin, wala pong pupunta doon. Katunayan nga po, magbibigay pa kami ng isang reseta para may kasunod. Ay, hindi ma'am, may nagpunta doon. Sabi niya, nakaputing bestidang nurse. Tinanggal niya yung swero ng anak ko. Sabi naman ng bata, ma, nakita ko yung yung nurse na nagpunta dito. Sabi namin, hindi namin alam yun. Walang nagpupunta dyan dahil nanananghali kami, sabi namin.
ng dating celebrity castaway na si Karen De Los Reyes upang pakiramdaman kung sadya nga bang may mga nagpaparamdam sa Tala Hospital. Una niyang pinasok ng training office kung saan malakas din umano ang pagpaparamdam ayon sa mga empleyado ng ospital. Good evening, madam, sir. Evening. Habang sinisipat ang opisina, ang pintong di umano'y nagbubukas sarang mag-isa, tila ginulat ang ating bisita. Yes. Hardcore ulit na solid. Ano yan? Ano yan? Uy. Ba't dire-diretso naman yung ganun mo? Uy, dali patag ulit. Pa ganon? Okay. Ang balita daw dito sa room na to, may nagbubukas sara daw ng pintuan. Tapos, sa keyboards daw ay may nagtatype. Kinikilabutan ako. Wow! Kinikilabutan ako. I won't touch your keyboard, madam, sir. Sa inyo po ito. Isang sulat naman ang iniwan ni Karen para sa espiritong umano'y nagtatype daw sa computer keyboard ng opisina. Maya-maya lang, kinatok naman ni Karen ang lumang aklatan ng ospital. Ikutin natin to. Ito daw yung old library. Punta tayo sa CR, which sabi nila may mga nagpaparamdam daw na may gumagamit, pero wala naman daw. So, let's see. Tingnan natin. Diretso lang, no? Nang puntahan naman ni Karen ang CR, muli siyang kinilabutan. Tao po. Kilabutan ulit ako. Kilabutan ako. Knock. Evening, madam, sirs. Madam, sirs. Check lang po namin yung CR. Check ko lang po. Tapos ang gagawin. Sink. Mirror nila. Ayoko makita sarili ko sa mirror. Ayoko lang. Yung papunta sa CR, kinilabutan ulit ako. Kaya sinabi ko kanina, hindi ako makikigamit ng CR or whatever. Titingin lang ako. Okay. And I'm alone! Okay, tatahimik ako ng konti. Dito na namin hinawan si Karen na magtagal sa lumang aklatan ng nag-iisa. Alam, mag-isa dito. Ayoko pa iralin yung likot ng utak ko kasi tumboy, sobrang likot ng utak ko. Habang nag-iisa, pilit nilalabanan ni Karen ang anumang paglalaro ng kanyang imahinasyon. Ng pang-apat na tile, nasa kaliwa, pababa. Ano daw? Masyado na ako nagtitrip. Gusto kong umikot pero parang may hesitation. Hindi ako natatakot, pero parang may hesitation. Ba't ganun? Matapos ang 20 minuto, nagpasya na si Karen na lisanin ang lugar. Labas na ako. Meron. So, hindi siya katang isip. Hindi siya gawa-gawa. Yung hindi talaga. Para alamin kung totoo ba ang mga nakakapanindig balahibong kwento dito sa training room ng Tala Leprosarium, lilibutin ng psychic na si Ana de la Cruz at paranormal investigator na si Ira Cruz ang silid na may sinasabing madalas na nagpaparamdam ng multo. Parang ang bigat. Dito pa lang. May nakita na akong lalaking gumanon. Ang bilis ko na lang. Atulin.
Pagpasok pa lamang sa silid, may kakaiba nang naramdaman si Ana. Saan galing? Ito, dito sa Manila. Babae lalaki. Lalaki. Ang grabe, nandidikit ang mata niya. Ganyan siya kataas. Ayaw tayo. Ano suot? Madilim eh. Gagalit siya. Nilapitan ni Ana at Eric ang lugar kung saan dumiretso umano ang lalaking nakita ni Ana. Relax ka lang. Tuloy niya eh. Nandito siya kanina. Tapos biglang gumano ko. Hindi ko alam kung bakit. Galit siya eh. Wait, may sugat sa binti, no? Oo, hindi ko alam kung bakit. Tila puno raw ng galit at puot ang lalaking nakikita ni Ana. Yan ang signal. Naramdaman ko parang nalapastakan eh. Oo. Nasaktan, nalapastakan. Sinaktan siya ng walang kaano-ano. Na may sugat na siya rito. Parang hinahabol pa siya. Ganun. Tumapat ako siya. Pero gumagawa. Isang teknik naman ang ginawa ni Eric kay Ana para tulungan siyang makita ng malinaw at mabasa kung ano ang ibig ipahiwatig ng lalaking sugatan. Mabilis yung pagkalaw masyado ng labi. Pag-alan mo. Make it slower. Hindi ko na kaya. Bakit ganito ko? Hindi dapat ako dito. Ayoko dito. Alis niyo ako dito. Ayoko dito. Ayoko dito. Oo, galit ako sa tao. Galit ako sa kanila. Dinala ako dito. Okay, balik. Yung sugat, saan galing? Nagbantay sa kanya. Pinahirapan siya. Dahil daw ang gulo-gulo daw niya, hindi siya kumakain. Kailangan daw niyang kumain para gumaling, pero hindi dapat kasi lalo daw siya. Umiiyak siya. Nandun siya sa kwarto niya. Nakaupo siya. Iyak siya ng iyak. Pinubuksan niya yung pinto. Gusto niya lumabas. Gusto niya nang umalis dito. Okay, balik ka na. Sunod na naglibot sa lugar ang paranormal investigator na si Adam Reyes. Kasama ang kanyang apprentice investigator na si Lawrence Manalo, aalamin nila kung totoo nga ba ang mga di maipaliwanag na pagpaparamdam sa Tala Leprosarium. Partikular dito sa training office. When the airflow here changes, that can actually cause pressure on the other areas. It causes pressure on the windows, it causes pressure here, it also causes pressure on this door. Kung minsan, I wouldn't be surprised kung let's say dito nakulob yung air pressure na kung minsan kung merong mag-shake or may magra-radial dito sa lobby, ang isang posible na pwede mag-cause is actually the air pressure. Okay. Ito yung sinasabi nilang nagbubukas at saka nagsasara ng mga... Gamit ang isang magnetic level, susukatin ni na Adam kung nakalapat ba o pantay ang sahig ng kinatitirikan ng pintuan. This direction. Hindi siya perfect sa gitna. Nag-move? Ayan, nag-move ulit. Yeah. Nag-move na naman? Amen. So, basically, what I'm demonstrating here is air pressure. Pinasok din ni Adam at Lawrence ang silid kung saan di umano may malakas na ramdamang presensya sina Ana at Eric. Ngunit ang pasukin nilang training hall, dito na hinamon ni Adam ang mga nagpaparamdam na espiritu. Hello! Meron ba naman dito? Primero. Hello! Nakapagtatakang biglang sumindi ang mga ilaw sa kinatatayuan ni Adam. Ito kaya ang resulta ng paghahamon ni Adam? Magmumulto-multo kayo. Ngayon, dito na kami. Hindi kami magpaparamdam. Ano kayo? Camera shy? I don't think that's connected to this. Hindi yan connected. Muli naming sinubukang patiin ang switch ng ilaw. Mapapansing magkaiba ang switch ng mga ito, kaya't imposibleng sumabay ang pagbukas nito nang patayin ang kabilang switch. Oli yung ilaw. Sige, isa pa. So maybe
want to be felt, kung gusto niyo talagang magmulto at maramdaman, buksan niyo uli ngayon yung light switch. Dala ko mismo ang nag-off niyan. Tila wala pa rin nangyayari sa paghamon na ginawa ni Adam. Ano kaya ang tunay na dahilan sa biglang pagsindi nito? Camera shy pa rin. Isa pa! Dahil dito, muli namin binalikan ang training hall sa Tala Leprosarium upang ipasuri sa kanilang resident electrician na si Mang Jeronimo ang kanilang electrical wirings. Sa dulo na kamatay. Sige nga po, kuya. Mayroong banda rito, iba naman ang circuito nun. May circuit yan. Sa ventilador, iba rin. Makikita mo rito saan. Yung ilaw dito, ito, lahat yung ginagala. Yan o. Yan. Yan lang wala. Pero ang main nito, nandito rin. Lahat yan, patay lahat yan. Hanggang doon sa, training. Lahat yan, no? Imposible raw na magsabay ang switch ng mga ilaw dito dahil magkakaiba ang circuits ng electrical wiring na nakakonect sa breaker switch. Kung ano, kung nagkaroon ng cable problem yan, shutdown lahat. Shutdown. Nandito yung switch yan, kung wala naman ito. Wala naman pumapasok, hindi ko gagalaw yung switch, hindi mo bukas yan. Ito ni Ana. Nandito siya kanina, tapos biglang gumano ko. Hindi ko alam kung bakit. Galit siya eh. Wait, may sugat sa binti, no? Oo, hindi ko alam kung bakit. Tila puno raw ng galit at puot ang lalaking nakikita ni Ana. Naramdaman ko parang nalapastanan eh. Oo. Nasaktan, nalapastanan. Nasaktan siya ng walang kaano-ano. Na may sugat na siya rito, parang hinahabol pa siya. Ganun. Isang teknik naman ang ginawa ni Eric kay Ana para tulungan siyang makita ng malinaw at mabasa kung ano ang ibig ipahiwatig ng lalaking sugatan. Mabilis yung pagkalaw masyado ng labi. Pag-alan mo. Make it slower. Hindi ko na kaya. Bakit ganito ko? Hindi dapat ako dito. Ayoko dito. Alis niyo ako dito. Ayoko dito. Ayoko dito. Oo, galit ako sa tao. Galit ako sa kanila. Tinala ako dito. Okay, balik. Yung sugat, saan galing? Nagbantay sa kanya. Pinahirapan siya. Dahil daw ang gulo-gulo daw niya, hindi siya kumakain. Kailangan daw niyang kumain para gumaling, pero hindi dapat kasi lalo daw siya. Iniiyak siya. Nandun siya sa kwarto niya. Nakaupo siya. Iyak siya ng iyak. Pinubuksan niya yung pinto. Gusto niya lumabas. Gusto niya nang umalis dito. Okay, balik ka na. Sunod na naglibot sa lugar ang paranormal investigator na si Adam Reyes. Kasama ang kanyang apprentice investigator na si Lawrence Manalo, aalamin nila kung totoo nga ba ang mga di maipaliwanag na pagpaparamdam sa Tala Leprosarium, partikular dito sa training office. When the airflow here changes, that can actually cause pressure on the other areas. It causes pressure on the windows, it causes pressure here, it also causes pressure on this door. Kung minsan, I wouldn't be surprised kung let's say dito nakulob yung air pressure na kung minsan kung merong mag-shake or may magra-rattle dito sa lobby, ang isang posible na pwede mag-cause is actually the air pressure. Okay. Ito yung sinasabi nilang nagbubukas at saka nagsasara ng mga... Gamit ang isang magnetic level, susukatin ni na Adam kung nakalapat ba o pantay ang sahig ng kinatitirikan ng pintuan. Hindi siya perfect sa gitna. Nag-move? Ayan, nag-move ulit. Yeah. Nag-move na naman. So, basically, what I'm demonstrating here is air pressure. Pinasok din ni Adam at Lawrence ang silid kung saan di umano may malakas na ramdamang presensya sina Ana at Eric. Ngunit ang pasukin nilang training hall, dito na hinamon ni Adam ang mga nagpaparamdam na espiritu. Hello!
daw. Hello! Nakapagtataka kung biglang sumindi ang mga ilaw sa kinatatayuan ni Adam. Ito kaya ang resulta ng paghahamon ni Adam? Magmumuto-muto kayo. Kaya nandito na kami. Hindi kami magpaparamdam. Maririnig ko yun, pupuntahan ko siya para malaman ko kung sino yung gustong mag-fill ng tubig. Wala naman pala. Waring may kasakasama umano sila sa ospital na sadyang hindi nila nakikita. Maging ang retiradong janitress na si Virginia Tarona. Marami na ring naranasang kababalaghan sa 26 na taon niyang paninindigan sa ospital. Parang may sumusunod, ganun. Lilingon naman ako, wala. Tapos pag lumingon ako naman na ganyan, titigil. Paglalakad ako, talagang sinasabayan ako. Madalas din umano niyang makita ang espiritu ng isang pamilya. Minsan, yung sa bintana po na yan, makikita niyo sila dyan. Bigla silang dadaan. Pero ang pinaka hindi raw niya malilimutan sa lahat, ang nakita raw niyang lalaking nakalutang sa ere. Parang nakaangat siya sa flooring ng mga siguro mga ganyan ma'am. Parang lumulutang siya ganun. Noong minsan namang nagpaalam daw ang isang trainee sa administrative aide na si Ronilio Dion, nagparamdam umano ang espiritong nasa CR ng mga babae. Good evening, sir. Pakala mo po sana ako kung nakuha ko eh. Okay. Paano mo na ano? Okay po, big ko na lang po siya paglabas. Nag-plus yung CR doon sa CR ng Supervising Administrative Officer. Ma'am? Saan ka galing, ma'am? Sabi ko sa kanya. Akala ko nasa CR ka, sabi ko sa kanya. Hindi sabi. Ang ginawa ko ngayon, pinuntahan ko yung CR. Wala naman akong nakita. Ayon kay Marilyn Soriano, Senior Emergency Room Nurse sa Tala Hospital, meron daw siyang kaibigan nagpakamatay at nagpaparamdam daw sa ospital. Yung isang nursing attendant namin noon na barkada ko yun kasakasama ko pagka nagra-rounds ako sa gabi,
Nagpakamatay siya. Uminom siya ng ng muriatic acid at saka Clorox. Napansin ko doon sa may pintuan ng Ward 6 namin, sa male ward. Andun siya nakatayo. Tapos sabi ko, wag mo akong takutin kasi baka hindi ako makapag-duty, umuwi na ako. Sabi kong ganyan sa kanya. Isang nurse din umano ang nagmumulto sa pedia ward ng ospital. Sabi nung isang nanay, ma'am, pakikabit po yung yung dextrose ng anak ko kasi mas sunod-sunod pa ang kanyang pagtatae. Tapos sabi namin, wala pong pupunta doon. Katunayan nga po, magbibigay pa kami ng isang reseta para may kasunod. Ay hindi ma'am, may nagpunta doon. Sabi niya, nakaputing bestidang nurse. Tinanggal niya yung swero ng anak ko. Sabi naman ng bata, ma, nakita ko yung yung nurse na nagpunta dito. Sabi namin, hindi namin alam yun. Walang nagpupunta dyan dahil nanananghali kami, sabi namin. Inimbitahan namin ang dating celebrity castaway na si Karen De Los Reyes upang pakiramdaman kung sadya nga bang may mga nagpaparamdam sa Tala Hospital. Una niyang pinasok ng training office kung saan malakas din umano ang pagpaparamdam ayon sa mga empleyado ng ospital. Good evening, madam, sir. Evening. Habang sinisipat ang opisina, ang pintong di umano'y nagbubukas sarang mag-isa, tila ginulat ang ating bisita. Yes. Harper ulit na solid. Ano yan? Ano yan? Uy. Ba't dire-diretso naman yung ganun mo? Uy, dali patag ulit. Pag ganon. Okay. Balita daw dito sa room na to, may nagbubukas sara daw ng pintuan. Tapos sa keyboards daw ay may nagtatype. Kinikilabutan ako. Wow! Kinikilabutan ako. I won't touch your keyboard, madam, sir. Sa inyo po ito. Isang sulat naman ang iniwan ni Karen para sa espiritong umano'y nagtatype daw sa computer keyboard ng opisina. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bukas para sa lahat. Sa loob ng isang ospital, may mga sakit na nabibigyang lunas. Sa kasamaang palad, may mga buhay ring hindi naliligtas. Kahit pa may lunas ang sakit na ketong o leprosy, marami pa rin sa atin ang kinakatakutan o pinandidirihan ng sakit na ito. At nananatiling dito sa Tala Leprosarium ang pangunahing paggamutan ng mga may ketong dito sa Pilipinas. Pero hindi lang raw sakit ng pasyente ang kailangang katakutan dito. Dahil ang institusyong ito ay tila naging sanktuaryo na rin ng mga sangkabilang buhay. Sir, buksan ang mga mata. Talas ng pandinig. Leon! Palawakin ang isip. Hello!
mababalang mundo na nababalot ng misteryo. Taong 1936 nang itinayo ang Central Luzon Sanitarium, isang ospital para sa mga may sakit na ketong o leprosy. Sa ngayon, tinatawag na itong Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital na kilala rin bilang Tala Hospital. Ayon kay Leticia Francisco, Assistant Training Officer sa ospital, isolated o malayo umano sa kabihasnan ang nasabing sanitarium. They found out na ang San Lazaro ay puno na. So, nag-scout sila, naghanap sila ng place. So, nakita nila itong lugar na ito na isolated before, bundok-bundok pa ito, kasi hindi pa ito develop. So, dito nilagay ang Central Luzon Sanitarium. Dahil sa layo nito, nagsilbi umanong morgue at lagakan ng mga namayapang pasyente at empleyado ang isang bahagi ng sanitarium. Sa kasalukuyan, training center na ito ng ospital. Yung mga matatanda rito, yun ang sabi nila na ito daw, lugar na ito noon ay pinagbuburulan daw ng mga pasyenteng mga namatay or yung mga empleyado yata before na mga namatay. Isa si Malu Onyes sa mga empleyadong nag-oopisina sa nasabing training center ng Tala. Nagiging distracting kasi pag nagtatrabaho ka. Yung walang pinipiling oras, may mga unusual na mga happenings, mga pakiramdam ko na parang may tao na wala naman, pero nag-iisa ako. Kinatok naman ni Karen ang lumang aklatan ng ospital. Ikutin natin to. Ito daw yung old library. Punta tayo sa CR, which sabi nila may mga nagpaparamdam daw na may gumagamit, pero wala naman daw. So, let's see. Tingnan natin. Diretso lang, no? Nang puntahan naman ni Karen ang CR, muli siyang kinilabutan. Tao po. May kilabutan ulit ako. May kilabutan ako. Knock, knock. Good evening, madam, sirs. Madam, sirs. Check lang po namin yung CR. Check ko lang po. Tapo ang gagawin. Sink. Mirror nila. Ayoko makita sarili ko sa mirror. Ayoko lang. Yung papunta sa CR, kinilabutan ulit ako. Kaya sinabi ko kanina, hindi ako makikigamit ng CR or whatever. Titingin lang ako. Okay. And I'm alone! Okay, tatahimik ako ng Dito na namin hinawan si Karen na magtagal sa lumang aklatan ng nag-iisa. Alam mag-isa dito. Ayoko pa iralin yung likot ng utak ko kasi tumbo ay sobrang likot ng utak ko. Habang nag-iisa, pilit nilalabanan ni Karen ang anumang paglalaro ng kanyang imahinasyon. Ng pang-apat na tile, nasa kaliwa, pababa. Ano daw? Masyado ako nagtitrip. Gusto kong umikot pero parang may hesitation. Hindi ako natatakot. Pero parang may hesitation. Ba't ganun? Matapos ang 20 minuto, nagpasya na si Karen na lisanin ang lugar. Labas na ako. Meron. So, hindi siya katang isip. Hindi siya gawa-gawa. Yung hindi talaga.
Para alamin kung totoo ba ang mga nakakapanindig balahibong kwento dito sa training room ng Tala Leprosarium, lilibutin ng psychic na si Ana de la Cruz at paranormal investigator na si Ira Cruz ang silid na may sinasabing madalas na nagpaparamdam ng multo. Kasi may nakita ko. Biglang gumanon siya. Girl na yun. Parang ang bigat. Dito pa lang. May nakita na akong lalaking gumanon. Ang bilis ko na lang. Atulin. Pagpasok pa lamang sa silid, may kakaiba ng naramdaman si Ana. Saan galing? Ito, dito sa bumula. Babae na lang. Laki. Ang grabe. Nandidig sa kamata niya. Ganyan siya kataas. Ayaw tayo. Ano suot? Madilim eh. Galit siya. Nilapitan ni Ana at Ira ang lugar kung saan dumiretso umano ang lalaking nakita.